Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Naglabasan ng iba't ibang reaksyon ng mga residente sa Cordillera matapos ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga nakausap ng Net25 Baguio News Team ay si Ariel mula sa La Trinidad. Aniya, inasahan niyang tatalakayin ng Pangulo ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa kanya, kapag tumataas ang halaga ng langis ay kasunod ding tumataas ang presyo ng halos lahat ng pangunahing bilihin, kaya umaasa siyang magkakaroon ng konkretong solusyon ang pamahalaan. Meron siyang nasabi na bawasan ng mga tax sa mga electric bills, no? Maganda naman yun. Okay naman yun. Kaso nga lang, the bigger chunks kasi kung bakit nagmamahalan ng bilihin natin sa ngayon, dahil nun sa oil kasi affected lahat ating mga commodities. Nagpahayag din si Ariel ng tanong kung may sasakatuparan bang pangako ng Pangulo na paigtingin ang kampanya laban sa korupsyon at umaasa siyang magiging seryoso ang pagpapatupad nito. Investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Yung kung sincero ba yung ating Pangulo doon sa pagsupo talaga ng korupsyon, hindi lang sa iisang ahensya, bagkus lahat doon sa Kongreso. Pag anong nangyari, last year sa kanyang sona na yung actions niya is parang nakukulangan ako doon sa output na nangyayari nung sinabi niya na may makukulong na mga big fish. Samantala, sinabi naman ni Heidi na inaasahan niyang mabibigyang diin sa SONA ang pagpapalakas ng turismo, paglikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at pagpapabuti ng sektor ng edukasyon. I am expecting other programs na nakafocus sa tourism industry, how to uplift yung mga ating livelihood, lalong-lalo na yung mga nandun sa area. Ang na-expect ko po doon is may direct na partnership from the Office of the President to the Municipal LGU Run Training Center. So alam naman natin na ngayon is importante ang NC2 kasi yun na po yung nire-recognize. So wala po kasing nabanggit doon na support to the TESDA. Dagdag pa niya, malaking tulong ang mga programang hatid ng TESDA dahil nagbibigay ito ng kasanayan at oportunidad sa paghahanap buhay. Nanawagan din siya sa pamahalaan na palawakin pa ang skills training at iba pang livelihood programs upang mas marami pang mamamayan ang makinabang. Sana po ma-expand ang support sa skills training sa buong bansa, lalong-lalo na sa mga grassroots. And of course, yung diploma programs ng TESDA para yung mga estudyante is nasa munisipyo na lang kaysa yung pumunta ng city na mag-rent or mag-tuition fee pa. Ven Pong sila para sa mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.